Sige, pag-usapan natin ang pagbabago. 'Di ba, yung salitang 'yan, pwedeng maging exciting o pwedeng nakakatakot. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka yung reaksyon natin wala naman talaga sa pagbabago mismo, kundi sa kung paano natin ito tinitingnan? Narinig mo na to, di ba? Change is good. Yan yung parang go-to line natin para pagaanin ang loob ng iba o kahit aminin na natin ng sarili natin. Yung mabilis na assurance na, uy, okay lang yan, everything will be alright. Pero maging honest tayo sa isa't isa. Pag may biglang nagbago sa buhay mo, sabihin na natin sa trabaho, sa pamilya, yan ba talaga yung unang-unang nararamdaman mo? Yung, yes, ang ganda ng pagbabagong to? O baka naman may iba at mas malakas na sinasabi yung gut feel natin? Yun nga eh. Kasi sa totoo lang, yung default reaction natin sa pagbabago, hindi naman talaga tuwa. Madalas, ang una nating nararamdaman ay suspicion, pagdududa, o minsan, outright takot talaga. Agad nating nilalagyan ng label na, ay nako, masama to. Dito ngayon papasok ang isang napaka-powerful na idea galing sa isang Stoic philosopher, si Marcus Aurelius. Para bang binibigyan niya tayo ng bagong salamin para tingnan ang mundo. Ang sabi niya, basically, wala namang likas na masama sa pagbabago at wala ring automatic na mabuti sa pananatili sa isang sitwasyon. Neutral lang. At yan mismo yung puso ng kaisipan ng mga Stoic. Ang tunay na problema raw wala sa event, wala sa pagbabago mismo. Ang problema nandun sa mga label o etiketang idinidikit natin. Yung instant judgment natin na, good to, or bad to. Okay, tingnan natin tong example na to. Perfecto para maintindihan natin. Sa kaliwa, yung opinion natin, di ba? Nako, ang sama, nawalan ako ng trabaho, puno ng emosyon. Sa kanan, yung obyektibong pangyayari, ano ba talaga ang nangyari? Well, nagbago ang employment status ko. See the difference? Isa pa, ang ganda ng promotion na to versus nagbago ang job title ko. Yung isa, may judgment. Yung isa, statement of fact lang. So, anong point? Ito yon. Yung hirap, yung struggle, hindi yan galing sa pangyayari. Galing yan sa opinyon natin tungkol sa pangyayari. Sa madaling salita, tayo mismo, sa isip natin, yung gumagawa ng sarili nating away. So paano kung susubukan nating alisin yung mga opinyon na yan? Ano yung matitira? Well, yan yung tinatawag na objective reality. Ang mundo, kung ano lang talaga siya, walang dagdag bawas. So ano ba tong obyektibong pangyayari na to? Simple lang, ito yung mga pangyayari na walang kasamang judgment. Walang mabuti, walang masama, nangyayari lang sila. Yun lang. For example, umulan. Hindi, nakakainis umulan na naman. O, yes, buti umulan. Hindi, ang katotohanan, umulan, period. Ganun lang siya kasimple. So, para malinaw, isummarize natin, ang pagbabago, hindi yan inherently good. Yung status quo, yung sitwasyon nyo ngayon, hindi rin yan inherently bad. Pareho silang neutral. Umiiral lang sila at wala silang kahulugan hanggat tayo ang magbibigay ng kahulugan sa kanila. Okay, so ang ganda pakinggan yan in theory, no? Pero yung $1 million question, paano natin to gagawin? Paano natin to i-apply sa atin mismong buhay? Well, ang goal na sinasabi ng mga Stoic ay simple lang pero sobrang powerful. Ang goal ay magdesisyon na sulitin ang lahat ng nangyayari. Kahit anong ibigay sa iyo ng sitwasyon, ang tanong ay hindi, bakit nangyari to? Kundi, okay, anong gagawin ko dito? Paano ko to gagawing pabor sa akin? It's about action, not complaining. At paano yan gagawin? 2 hakbang lang, napakasimple. Step 1, itigil mo na yung pakikipag-away sa reality. At step 2, kapag tanggap mo na yon, sulitin mo. Gawin mo ang best mo with what you have. Let's focus sa step 1. Itigil ang pakikipaglaban sa katotohanan. Ang ibig sabihin yan, acceptance. Tanggapin mo na nangyari na yung nangyari. Wala na tayong magagawa doon. Tapos na yung what ifs at sana hindi na lang. Eto na yon. At pag nandun ka na sa puntong yon, isa na lang ang mahalagang tanong. Okay, anong susunod kong gagawin? Kaya ito yung iiwan kong tanong sa'yo. Isipin mo ngayon, sa buhay mo, ano yung isang bagay na patuloy mong kinakalaban? Yung isang sitwasyon na tinatakan mo na ng label na masama o pangit? Paano kaya kung for today lang, susubukan mong tingnan yan na walang label, bilang isang bagay na nangyayari lang? Ano sa tingin mo ang magbabago sa pakiramdam mo o sa gagawin mo?